Ito yung simpleng lumpiang gulay na niluluto ko na napakalutong naman talaga. Panalo pa yung sausawan. Ngayong araw, ang swerte mo dahil napadaan sa'yo to. Napakabilis lang lutuin. Ang huhugasan muna natin yung ating mga gulay. Mga 3 beses ko palang huhugasan to para malinis talaga. Mayroon din tayo isang bloking tokway, ganyang pagkahiwa, pa-cubes lang guys. Dahil kami lang ang kakain nito, nilakihan ko na rin ang pagkahiwa, yung ganyan ka-size guys ha. Tapos repolyo, manipis na pahaba ang pagkahiwa ko dito para mabilis din siya lutuin. Tapos sa carrots naman, ganun din. Yung madalas nyong natitikmang lumpiang gulay, yung may tawgi, 'di ba? Ngayon hindi tayo gagamit, ang gagamitin lang natin repolyo, carrots, saka bagyo beans. Dahil yung iba ayaw nila may tawgi, kaya gumawa ako ng version yung ganitong gulay naman ang gagamitin lang natin. Gagawa din tayo ng masarap na sausawan, bawang ganyang kadami, sibuyas ganyang kadami, 2 pirasong red na sili, tadtarin lang natin, ipaghalo lang natin sa maliwanag na baso para aesthetic din sa tingnan. Naglagay lang ako ng paminta, asukal, tapos suka, kung gaano kadami ang suka, ganon din kadami yung tubig. Toyo, 2 kutsarita, saka natin hahaluin. Tingnan nyo naman guys, napaka-aesthetic yung ating sausawan. Napakasarap yan guys. Sa paggisa naman, kaunting mantika lang ang ilalagay nyo. Tapos painitin nyo lang ng maigi. Saka nyo ngayon ilalagay yung tokwang naka-cubes. Hintahin lang natin ang mag-brown yung ilalim, saka natin hahaluin, 'di ba? Hindi mamantika yung ating tokwa. Tapos naglagay lang ako ng mga pampalasa, magic seasoning, kaunting asin, kaunting paminta, saka kaunting toyo. Saka natin ilalagay na yung ating repolyo, bagyo beans, saka carrots. Sa mga pangpalasa naman, kapag kayo na ang magluto, adjust nyo na lang no, kasi nakadepende yan kung ano ang mga pangpalasang available dyan sa bahay nyo. Half cook lang pala yung pagkaluto ko dyan sa ating gulay, kasi habang pinapalamig natin to, continue pa ang pagluto ng ating mga gulay. Gagamit din tayo ng cornstarch dito. Yung isa naman, nilagyan ko lang ng tubig, ilalabnaw lang natin, tapos yan yung pambalot natin, tinakpan ko lang ng takip ng kaldero na may plastic para hindi siya mabilis mag-dry. Sa pagbabalot naman, 2 wrapper ang ginamit ko, tapos maglagay muna tayo ng cornstarch sa itaas, tapos half cup yung ginamit ko dito na pang scoop. Sa pagbabalot naman, habang nirorolyo ko na siya, hinihigpitan ko na agad, tapos tinitiklop ko na agad yung magkabilang gilid, tapos maglagay na tayo ng pangdikit, yung cornstarch. Yan na yung kinalabasan, jumbo lumpiang gulay. Makadalawa ka lang dito, siguradong solve na solve ka na talaga. Ulitin lang natin yung procedure hanggang matapos tayo. Ayan, naglagay lang ako ng cornstarch sa itaas ng lumpia, tapos half cup na gulay, tapos pandikit sa pinakadulo, irorolyo lang natin ng mahigpit. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi kung saang lugar man kayo. 12 na pirasong kinalabasan ang ginawa nating jumbo lumpiang gulay. Ipapasok muna natin sa freezer ng mga 30 minutes. Pagkalipas ng 30 minutes, ilabas na natin sa freezer. Makakatulong yan para maging malutong yung ating jumbo lumpiang gulay. Maraming salamat nga pala sa ating mga kababayang OFW sa palagi nyong panonood. Ingat po kayo palagi kung saang bansa man kayo, at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Kinulang pala ako ng mantika, kaya hindi ko naubos na prito yung ating lumpiang gulay. Nagtira ako ng 3 at sa sunod ko na lang to ipiprito kapag mayroon na akong available na mantika. Tikiman time na. Masarap din siya sa kanin. Sarap ng sausawan natin. Suka pa. Ang lutong kapag nilagay mo sa freezer bago prituhin guys. At wala siyang mantika sa loob ha. Nakakatulong yung cornstarch. Perfect yung sausawan natin, the best.
Mag last bite na ako guys. Try nyo to guys ha. Napakasarap niya.